Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Ethan Squad. My name is Addie. So for today's video, isang kabayan na naman natin ang na-denied for boarding sa Clark International Airport ng Eva Air. Parang nauuso ata ang denied boarding ngayon Ano na naman kaya ang dahilan bakit na-denied si kabayan sa pag-board ng kanyang flight? Pag-usapan natin. Details coming. So nakakalungkot kapag may mga balita tayong ganito kasi hindi biro ang pera na ginagastos natin kapag tayo ay bumibili ng ticket. Pero din, as a traveler, dapat maging responsable din tayo sa mga patakaran, hindi lang sa airport, patakaran ng mga airline at patakaran ng bansang pupuntahan natin. So, dapat nating irespeto ang mga patakarang yon kasi andyan yung mga patakarang yan for a purpose. Etong nangyari kay kabayan, hindi mo alam kung magagalit ka sa kanya, maaawa ka sa kanya, or sisisihin mo yung airline. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. Pero for me, as a traveler, responsibilidad mong alamin on what time you should be at the airport. You should be responsible kung what time the airline is going to close the gate. So, tama bang magmura si kabayan? Tama bang awayin niya ang staff ng Eva Air dahil sa hindi siya inalaw na mag-check-in para sa flight niya? Baka may mga magsasabi na naman dyan na, hay nako, napaka-stricto ng Pilipinas, napaka-arte ng Pilipinas. Ang dami nating nare-receive na comment yan lately. Pero yung iba hindi alam yung full story, basta lang may makomment, hala, sige na. Ito yung nangyari kay kabayan. Dice, ito hindi kami pwedeng umuwi ngayon. Pasensya na po. Hindi pwede. Pasensya na. Hindi pwede kung kayo ang presensya, hindi pwede. Hindi pwede kasi ganito, ganito pala Eva Air. Ganito pala, i-report ko sila. Ayan Eva Air ha. Eva Air kami ngayon. Gusto nila magbabayad pa kami. Magbabayad pa kami. 12 o'clock 11:30 dumating kami dito. Tapos binabawalan pa kami mag-vlog. Ba-vlog ko kayo. Ganito, iba-vlog kami. Kasi pagagalitin sila pero hindi ko sila pinansin kasi karapatan ko to para magreklamo. Di ba? Guys, hindi ako makakarating ng bukas pa. 11:30 kami dumating. Hindi kami pinayagan. Tapos iriribo kami sandali, nagbablog ako. Ayun, yung mga employee nila, ganito pala dito kasi sa Eva Air, ganito ang kanilang patakaran. So, hindi, niriribo kami, magbabayad kami kasi sabi nila late kami, hindi naman kami late. 11:30, alis ng plane 12, 11:30, Ayan, ganyan pala dito, ganyan. Oo, magbabayad. Tapos, may pasok ka bukas? Papasok ka ba? Bayad kasi. Ayan, dalawa kayong taga San Francisco ngayon. Hindi ako pwedeng bawalan kasi nagbablog ako. Kasi karapatan ko to. Karapatan ko to. Hindi ka pwedeng magbawal sa akin. Karapatan ko to. Ito, nasa Clark Air Base kami. Kasi yung, sabing gano'n, hindi kami pwedeng, late daw kami. Hindi na kami late. 11 to 11:30, late ba yon? Pwede namang, hindi naman 30 minutes ang paglakad doon sa, sa plane. Kaya ito, pinapahirapan kami. Pag-Clark Station po kasi wala po kaming reservation dito, ma'am. And then, pag-reservation po, you can punta po sa level 2 to call the reservation. Sa baba? Meron po copy si Eva sa baba. Talaga punta na. Nasa level 2. Ayan Eva Air, ganyan sila. Ganyan lang, Eva Air, hindi kami pwedeng next month na lang tayo. Kung makikita nyo sa video, madami sila.
nagtatatalak talaga siya sa counter ng Eva Air. Kasi naman, ito yung nangyari. Yung flight niya is 12 noon. Alas 12 ng tanghali yung flight niya. So, yung flight nila is 12 noon. Dumating sila sa airport 11:30 a.m. Tama ba naman yun na dadating ka sa airport 30 minutes before your flight? Kasi ang rule talaga for international flight, 3 to 4 hours dapat nasa airport ka na. So galit na galit talaga siya dito sa video. Sinabi pa niya na bakit daw kung ang airline ang nide-delay, walang choice ang mga pasahero kundi mag-antay, pero kung sila yung madidelay, hindi sila inaalaw mag-board. Which I could understand her sentiment, pero 30 minutes before your flight, hindi naman tama yun. Kasi yung mga gate, especially for international flight, nagsasarado yan 40 minutes before your flight. Kasi nga, may immigration ka, may final security check, yung mga bagahe, iloload pa nila yan sa eroplano. So, kung darating ka doon 30 minutes before your flight, ewan ko na lang kung anong paraan ang gagawin mo para makarating ka sa gate mo for your flight. So, wag nating gawing excuse that it's my right as a traveler na makapag-board sa aircraft. Kasi, may mga patakaran ang mga airline na dapat mong sundin, hindi mo pagmamay-ari yan. Kailangan mong sundin yung mga patakaran nila kapag ikaw ay babiyahe. Don't be so entitled. Kasi yun yung nakikita ko sa video yun. Galit na galit siya, binavlog pa niya. Ang problema, binavlog niya is mali niya. Parang mas nakakahiya pa yung nangyari. So, lesson learned for this video. Number 1, if you are flying internationally, be at the airport 3 to 4 hours. Yung iba nga, 5 hours pa lang andun na kasi hindi mo alam kung gaano kataas yung linya during check-in process. Idadrop mo yung mga bagahe mo, kukuha ka ng boarding pass. At hindi lang yan ang process. Pangalawa, yung immigration. You have to go through immigration when you depart the Philippines. Pangatlo, meron niyang final security check. So, nagkukonsume din yun ng oras. Pang-apat, hahanapin mo kung anong gate ka dapat pumunta para sa yung flight. As a traveler, be responsible of the rules for the airport and for the airlines. Hindi nila kasalanan yan kung hindi mo sinunod. Hindi nila kasalanan na hindi ka nag-research. Kasi nasa website nila yan. When you buy that ticket, andun yan sa mga rules nila, travel requirements, sa particular destination, kung ano yung mga dapat mong ihanda, kung kailan ka dapat nasa airport. Pero kung isa ka doon na you beat the clock, na pumunta sa airport, kasalanan mo talaga yun kung hindi ka naging on time. Hindi pa nga natin nakukonsider yung traffic. Kung ikaw ay paalis ng bansa at sa Manila ka magde-depart, alam natin ang traffic sa Manila sobra. So, you really have to give an ample time for you guys to make it to the airport and most especially for you guys to make it on your flight. So, ito yung nangyari kay Kabayan. 30 minutes na lang, aalis na ang eroplano. Paano pang gagawin ng staff nun? Ang dami nilang bagahe. Hindi lang sila isa. Madami sila, isang grupo. So, i-check-in sila with all their bags and everything. Pupuntang immigration, final check sa gate. 30 minutes is not gonna cut it. Alam natin yan, especially dun sa mga bumabiyahe palagi. 30 minutes is not gonna cut it. Sometimes, 3 hours is not even gonna cut it. Kasi nga, yung linya, ang haba talaga. So, kailangan talagang paglaanan ng oras. So, sana maging lesson ito sa mga travelers, not just from the Philippines or not just going to the Philippines. It's an international rule sa mga flights na 3 to 4 hours dapat nasa airport ka na. Kasi hindi lang naman na mag-check-in ka tapos na yun. May mga process po para smooth yung flight mo, paalis man or padating ng bansa. So baka may mag-react na naman dito about this video at sisihin na naman ako na mali na naman yung pinakita natin. Guys, our videos are just a guide for you. And it's really up to you if you want to follow it. And it's really up to you if you want to use it as your guide. Walang problema yon. And if you don't, kung meron kayong sariling diskarte kapag bumabiyahe kayo, that is completely fine. If you don't want to follow this guide, do your own research. That is completely fine also. Pero,
wag naman nating bastusin yung ibang kababayan natin who are relying on this information when they travel to the Philippines or when departing the Philippines. Kasi kung ikaw, hindi mo magagamit ang video ito when you are traveling, that is completely fine with me. But that doesn't mean na hindi ito magagamit ang information na ito ng ibang traveler. Not all of us have identical experience when we travel to and from the Philippines. Hindi talaga yan pare-pareho. Just because your experience is smooth and easy, it doesn't mean that it's going to be the same with other travelers. So please have respect to each other. And if you don't really need this video, you don't really have to watch it. I'm not forcing anyone to watch it. And if you have your own opinion, voice it out. Just be respectful to the community because I don't really tolerate bad attitude in my community. I wanted good vibes, good information for travelers to have a smooth travel to and from the Philippines. So ito po ang ating latest travel updates to the Philippines. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede nyo po akong i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako'y taos-pusong nagpapasalamat. Naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone. We'll be right back.